Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Noong taong 1969, ang Israeli Prime Minister na si Golda Meir ay nagbigay ng maituturing na napaka-kontrobersyal na pahayag sa panahon ng kanyang pagbisita sa White House, kung saan sinabi nito na wala naman daw umunong mga taong Palestino at hindi totoo na dumating ang mga Israeli tsaka ipinatapon sila at kinamkam ang kanilang bansa dahil hindi naman daw talaga sila kahit noon pa man totoo. Bakit nga ba ito nasabi ng dating punong ministro noon at sino nga ba talaga ang mga Palestino at saan sila nanggaling? Ayon sa karamihan ng mga Palestino, kasama na ang kanilang dating pinuno na si Yasser Arafat, sila umano ay descendants ng mga sinaunang Canaanites, kung saan alam naman ng lahat ng mga Canaanites ay ang mga pinakaunang taong nanirahan sa lupain ng Israel. At noong taong 2014 lamang ay sinabi ng spokesperson ng Palestinian Authority na mahigit sa 5,000 taon na daw ang mga Palestino na nasa kanilang lupain. Subalit ang pahayag na ito ay kasalungat sa kasaysayan dahil wala naman umunong ebidensyang arkeolohikal na ang mga Palestino ay konektado o descendants ng mga Canaanites. Dahil ang mga Canaanites ay winasak ng mga Israelita noong 13th century BC na kung mayroon mang natira ay siguradong na-assimilate kaagad ito ng mga Hudyo sa kanilang paniniwala at kultura. Kaya ayon sa mga Palestino na ang kanila daw umunong pinanggalingan o ang kanilang mga totoong mga ninuno ay ang mga Philistines na nasasaad sa Biblia o ang tribo ni Goliath. Pero kahit ito ay napakalayo sa katotohanan dahil ang mga Philistines na ayon sa Biblia ay mga manlalayag na galing sa malayong lugar na kung saan pinaniniwalaan ng karamihan ng mga biblical scholars na galing sa isla ng Crete ang mga ito. Ang pangalang Philistines ay galing sa salitang Hebrew na ang kahulugan ay mananakop dahil noong 12th century BC, ang mga Philistines ay sinakop ang baybayin ng Mediterranean Sea at rehiyon ng Canaan kung saan doon sila nanirahan. Walang ebidensya na nakasulat na naninirahan ng mga Philistines sa syudad ng Jerusalem, Hebron at Jericho na kung saan lahat ng mga syudad na ito ay inaangkin ng mga Palestino sa panahon ngayon. Hanggang noong 7th century BC nang mag-assimilate sa mga Assyrian sa mga Philistines na sinakop naman ng Babylonians kung saan doon na nawala sa mga pahina ng kasaysayan ng mga Philistines at kasamang naglaho ang kanilang kultura. Hindi na nila alam kung saan talaga ito napunta dahil hindi na muling nabanggit sa kahit anong libro ng kasaysayan. Ayon naman sa mga eksperto na kung ito ang pagbabasehan ng mga Palestino na kanilang mga ninuno ay kinakailangan din nilang i-acknowledge at kilalanin na hindi talaga nila homeland ang Israel dahil hindi naman orihinal na galing sa Israel ang mga Philistines kundi sila ay mga manlalayag na nagmula sa isla ng Crete na siyang pinakamalaking isla sa bansang Greece. Pero bakit nga ba tinawag na Palestine ang rehiyon? Nang matapos ng Roman Emperor na si Titus ang mga Hudyo sa Judea noong 70 AD ay nagkawatak-watak ang lahi nito sa iba't ibang panig ng Imperyong Romano na kung saan kakaunti na lamang ang mga natira sa Judea. Hanggang noong 135 AD nang baguhin ni Emperor Hadrian ng Imperyong Romano ang pangalan ng rehiyon sa Palestine na galing sa salitang Griego ng ibig sabihin ay lupang sinakop. Para tuluyan ang mabura ang koneksyon ng mga Hudyo sa lugar at hindi na makakabalik pa sa kanilang ancestral homeland. At dahil napatunayan na hindi naman talaga nagmula sa mga Canaanites at Philistines ang mga Palestino ngayon, ang tanging tanong na lang ay kung saan nga ba talaga galing ang mga Palestino na naninirahan ngayon sa Holy Land. Ang sagot sa tanong na ito ay ang siyensya kung saan napatunayan sa pamamagitan ng DNA na ang mga Palestino ay may DNA ng mga taong nagmula sa Arabia, Iraq, Syria at Jordan. Sa madaling salita, sila ay mga Arabo. Kaya naman sa ngayon ay tinatawag silang mga Arabong Palestino na hindi talaga nagmula sa Holy Land o Israel, kundi nagmula sila sa mga karatig bansa na Saudi Arabia, Jordan, Iraq at Syria. Pero paano naman sila napunta sa rehiyon ng Israel? Noong 638 AD, napasa kamay ng mga Arabi ang pagkontrol sa buong rehiyon ng Palestina mula sa Eastern Roman Empire.
Sa ilalim ng pamumuno ng pangalawang kalif ng Islam na si Omar ibn al-Khattab ay lalo nang nagsimula ang pagdami ng mga Arabo sa rehiyon. Lingid sa kaalaman ng marami na doon din nagsimula ang paglalagay ng dilaw na star sa mga damit ng mga Hudyo na utos ng pangalawang kalif. Bilang tanda na sila ay mga second-class citizens lamang ng Islamic Empire na pinaniniwalaan ng lahat na talagang ang mga Nazi sa Germany ang nagimbento sa Yellow Star na inilalagay sa mga suot na damit ng mga Hudyo. Samantala, ang makalumang syudad ng Jerusalem na itinatag ni Haring David ng mga Israelita ay ang pinakabanal na syudad ng tatlong higanteng rehiyon ngayon sa mundo, ang Kristyanismo, Judaismo at Islam. Sinasabi ng mga Muslim na ayon sa kanilang paniniwala ay binisita ito ng Propeta Muhammad at dito siya nanahan bago umakyat sa kalangitan, partikular na sa lugar ng Al-Aqsa Mosque na siyang naging pinakabase ng mga Palestino sa kanilang pag-claim o pag-angkin sa syudad ng Jerusalem. Pero wala talagang historical records o ebidensyang nagtungo talaga sa syudad ng Jerusalem si Propeta Muhammad at higit sa lahat ay hindi talaga nabanggit sa Quran ang syudad ng Jerusalem. Hindi tulad ng Biblia ng mga Hudyo na 600 beses itong binanggit sa kanilang banal na kasulatan. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito nabanggit sa Quran ayon sa mga eksperto at mga historiador ay hindi naman talaga ganon kaimportante ang syudad ng Jerusalem sa panahon ng nabubuhay pa ang propetang si Muhammad. Dahil sa mga panahong iyon, ang syudad ng Jerusalem ay isang Kristiyanong syudad na nasa ilalim ng Byzantine Empire at walang kahit isang moske sa lugar. At nang masakop na ng mga Muslim ang rehiyon, partikular na ang lungsod ng Jerusalem ay itinayo nila ang kanilang moske sa Temple Mount na kung saan pinaniniwalaan nilang ito ay isang banal na lugar na nakatayo ngayon ng Dome of the Rock at ang Al-Aqsa Mosque na sinasabing ito umano ang lugar na nasasaad sa Quran tungkol sa Miraj o night journey ni Propeta Muhammad. Kung nais nyong malaman ang buong kasaysayan ng Al-Aqsa Mosque ay maaari nyong itong papanood sa isa sa aking mga video. Sa lugar din umanong ito umakyat patungong kalangitan si Propeta Muhammad kaya naman ang lugar na ito o ang syudad ng Jerusalem ay ang pangatlong pinakabanal na lugar sa buong mundo para sa mga kapatid nating Muslim. Ang karamihan naman sa mga Hudyo na nagkawatak-watak sa iba't ibang panig ng Europa ay walang tigil sa pagdarasal sa kanilang nag-iisang Diyos na balang araw ay makakabalik din silang lahat sa lupang ipinangako para sa kanila. Pero sa pagtakbo ng panahon at siglo ay laging inuusig ang mga Hudyo kahit na saan man sila magpunta. Noong 11th century ay pinagpapatay ng mga Kristiyanong Crusaders ang mga Hudyo dahil sa sinisisi nila ang mga ito na silang nagpapako at pumatay kay Kristo. Noong 14th century, sinisisi din ng mga Hudyo ng mga Europeans dahil naman sa Black Death at nilalason umano ng mga Hudyo ang mga balon at kung ano-ano pang mga pinagmumulan ng inuming tubig ng mga Kristiyano sa Europa na siyang dahilan sa pandemya. Nagpatuloy pa ang pag-uusig sa mga Hudyo hanggang noong 19th century ay magkaisa sila para protektahan nila ang kanilang pagkakakilanlan at kultura na kung saan itinatag nila ang Zionism. Isang religious, ideological at political movement na may layuning tapusin na ang ilang daang taon ng pang-aapi, pag-uusig sa kanilang lahi at ang pangalawa na pinaka-importante sa lahat ay kinakailangan nilang makabalik sa kanilang ancestral homeland sa Judeo o ang modern day na Israel upang itatag muli ang kanilang bansa na para talaga sa kanilang mga Hudyo. Ang ideolohiyang ito ng mga Hudyo, ang Zionism ay ang naging daan din kung bakit bumalik ang mga Hudyo sa Israel. At sa huling parte ng 19th century ay napakaraming mga Hudyo na ang nagsimulang bumalik sa Palestine na sa mga panahong iyon ay nasa ilalim ng kontrol ng Imperyong Ottoman. Matapos ang World War I ay bumagsak ang Ottoman Empire na kung saan hinati naman kaagad ng Britanya at France ang pamamahala sa lugar at bumagsak sa kontrol ng Britanya ang Palestine kung saan mas lalong pinabura ng Britanya ang pagbabalik ng mga Hudyo sa Palestine na siyang dahilan ng tensyon sa pagitan ng mga Hudyo at mga Arabo dahil nagiging bantaw umano mga Hudyo sa mga Arabong Palestino dahil sa unti-unti umanong pagkuha ng mga ito sa kanilang lupain na ilang daang taon na ding pagmamay-ari ng mga Palestino. Kaya palaging nagkakaroon ng bayolenteng komprontasyon ng dalawang magkabilang panig dahil sa gawan sa lupa. Sinasabi ng mga Hudyo na sa kanila naman talaga umano ang mga lupaing iyon na ipinangako sa kanila ng Diyos at kung hindi sila pinalayas ng mga Romano ay hindi nila sana iiwanan ang kanilang homeland. Kinukontra ito ng mga Arabong Palestino na matagal na umano nilang pag-aari ang mga lupaing iyon ng daan-daang taon na nang wala naman nagiging problema.
Kaya noong 1930s, inihinto ng Britanya ang Jewish immigration sa Palestine para makontrol ang sitwasyon, subalit nagbago ang lahat ng sumiklab ang World War II taong 1939 kung saan pinatay ng mga Germans ang may nasa 6 na milyong mga Hudyo na nasa Germany. Nang matapos ang digmaan ay bumahang mga Jewish refugee sa Palestine kung saan umabot ito sa mahigit 33% ng kabuuang populasyon ng rehiyon. Dahil sa napakalupit na sinapit ng mga Hudyo sa Germany, nagkaisa ang Western world na suportahan ng mga Hudyo na magtatag ito ng kanilang sariling bansa sa kanilang ancestral homeland na marin namang tinutulan ng mga Arabo sa Middle East. Subalit noong 1947, inaprubahan ng United Nations na hahatiin nila sa dalawang bansa ang Palestine na kung saan isa para sa mga Hudyo, ang Israel, at ang isa naman ay para sa mga Arabong Palestino. Habang gagawin naman na Special International Zone ang siyudad ng Jerusalem kung saan lahat ay maaaring pumunta sa lugar, Muslim ka man, Kristiyano o Hudyo. Tinanggap naman agad ito ng mga Hudyo ang mungkahing ito ng UN kaya noong 1948 ay itinatag ang bansang Israel. Samantala, ang paniniwala naman ng mga Arabong Palestino sa pagtatatag ng Israel ay lantarang pagnanakaw sa kanilang lupain na ilang siglo na ring pinamumunuan at tinitirahan na nagresulta sa ilang dekadang kaguluhan at digmaan sa pagitan ng mga Hudyo at Arabo. Dahil ayaw magbigay ng dalawang magkabilang panig ay lumawak na ng lumawak ang teritoryo dahil sa kanilang sunod-sunod na pagkapanalo sa digmaan hanggang sa umabot na sa panahon ngayon kung saan inatake na naman ng militanteng grupo ng Hamas mula sa Gaza ang Israel. Kung sakaling muling matalo ang puwersa ng Palestino sa digmaang ito ay siguradong babagsak na naman sa kontrol ng Israel ang Gaza at maidadagdag na naman ito sa kanilang teritoryo. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!